pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Inaras na kami sa bahay namin na kinakandado yung bahay namin. Nirape ako nung pinaka-sekretary ng babasalin namin. Bali 12 times yun. Masakit bang tanggapin? Pero kinakailangan. Si Ola na lang ang magbibigay ng lakas loob sa amin dito ngayon. Ako na po umuwi. Gusto ko nakita ng anak ko. Gagaling. Mas magandang bukas, mas maayos na buhay. Ito ang hangad ng mga Pilipinong isinusugal ang kanilang kapalaran sa ibayong dagat. Pero malungkot dahil ang ibang kwento ng pakikipagsapalaran na uuwi sa pighati at bangungot. Sa isang natatanging pagkakataon, pasukin ang kaharian ng Saudi Arabia ang tahanan sa mahigit 1 milyong overseas Filipino workers at alamin ang kanilang buhay na kinakaharap dito. Sa ikalawang bahagi ng ika-6 na taong pagtatanghal ng Reporter's Notebook, samahan niyo kami sa paghatid sa mga isyong pinagdaraanan ng binansagang mga bagong bayani ng bayan. Ako si Rhea Santos. Ako si Maki Pulito. Ako si Jigo Manikad. Ito ang Reporter's Notebook. Saudi Arabia, isa sa pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa sa gitnang silangan at sa buong mundo. Pangunahing supplier ng langis na bumubuhay sa mga makinang nagpapatakbo ng pandaigdigang kalakalan at industriya. Ito rin ang sentro ng reliyong Islam at tahanan sa milyong-milyong Pilipinong manggagawa. Ngunit sa kabila ng tila maayos na kalagayan ng mga Pinoy dito, marami ang may tinatagong malulungkot na kwento. Sa gitna ng bata matatagpuan ng Islamic Center na pinamamahalaan ng Islamic Ministry ng Saudi. Dito ko nakilala si Mang Dioscoro, 52 taong gulang. Nang magpunta siya sa Saudi noong 1994, baon niyang pangarap na makapagpundar ng bahay para sa kanyang pamilya sa Cavite. Sinabihan ko na sila na hindi na ako makapagbadala ng pera kasi may nararamdaman nga ako. Hindi naman na sila, basta sabi nila mag-ingat lang ako. Bilang pintor ng kotse, nakasaad sa kontrata ni Mang Dioscoro na tatanggap siya ng sweldong 1,500 reals o katumbas sa humigit kumulang 20,000 piso. Pero 100 real kada buwan lamang ang ipinapasahod sa kanya o katumbas ng 1,200 piso. Iyan ba ang isang problema ko? Dahil wala na rin akong gamot, hindi na rin ako makapagtrabaho. Kasi makapagtrabaho ko, minsan inihingal ako. Nahihilo ko eh. Kinupkop at pinapakain si Mang Dioscoro ng Islamic Center kahit wala na siyang papeles. Nasa employer kasi niya mga ito. Dahil sponsorship ang sistema sa Saudi, iniiwan sa employer ang mga papeles, kabilang na ang passport. Nanghihina na rin siya dahil sa lumalalang sakit sa bato at diabetes. Matatakan yung pamilya ko, pwede na akong umuwi. Gusto ko na rin umuwi kahit wala akong madala sa pamilya ko. Dahil po? Nahirapan lang ko dito. Para magkaroon kami ng residential card, yung kama, yung tinatawag. Si Khalid ang isa sa mga umaakay sa mga bagong balik Islam dito sa Islamic Center. Pero maging siya ay nakaranas ng panluloko sa kamay ng kanyang Saudi employer. 3 months wala kaming salary kasi sabi nila sa visa raw deduction. At pagkatapos nun, yung pang-4 na buwan, magkakaroon daw kami ng pondo. So nagreklamo na kami doon na hindi kami pumayag.
Dating waiter sa isang restaurant si Khalid, Jerry pa ang pangalan niya noon. Garapalan din umano ang ginawang pagmamaltrato sa kanya ng amo. Hinaras na kami sa bahay namin na kinakandado yung bahay namin. Sa kabila nito, walang planong umuwi ng Pilipinas si Khalid. Umaasa pa rin siyang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Dito sa Riyadh, karamihan sa mga tumatakas sa kanilang employer nagtitiis sa maliit na espasyo para lamang may matuluyan. Ganitong sitwasyon sa isang maliit na kwarto ng mga kalalakihang OFW. Dahil sa masamang trato ng ilang mga employer sa mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, ang ilan sa mga Pilipinong ito ay tumatakas sa kanila. At isa nga ang kwartong ito sa nagsisilbing kanlungan kung saan dito sa maliit na kwartong ito 11 Pilipino ang nagsisiksikan at nagkakasya. Sa kasikipan, shifting o palitan ang pagtulog. Gano'n kahirap yung talagang para kayo nasa selda talaga? Oo, talaga. Parang ganun na nga. Mahirap talaga yung yung ganito eh. Kaya humingi kami sa Pinas ng tulong para pauwi na kami. Nahihirapan na kami dito eh. Sa gitna ng pag-uusap namin, isa sa kanila nakatanggap ng tawag mula sa Pilipinas. Interview ngayon. Ito, tumatawag ako ngayon. Tumawag yung pamilya ko galing Holo. So, masakit man tanggapin. Pero kinakailangan. Kasi namatay yung lola ko ngayon. Ito, tumatawag sa akin ng kapatid ko. Pero, kinakaya pa rin, tinitiis pa rin ngayon. Sa buong floor na ito, tinatayang nasa 6 na po na takas ang nakatira mula sa iba't ibang bansa. Kaya naman kalunos-lunos ang sitwasyon ng gusali. Umaalingasaw ang banyong ito. Sa pasilyo, nagkalat ang mga basura at dumi. Ang mga wire ng kuryente, sira at nakalaylay sa dingding at kisame. Pero pinagtitiisan nila ang lahat ng ito habang naghihintay na makauwi. Ang ganitong sitwasyon nangyayari dahil sa desisyon ng Embahada sa Riyadh at ng Philippine Overseas Labor Office o POLO na isara ang kaisa-isang shelter sa Riyadh para sa mga kalalakihang nagkaproblema sa trabaho. Noong mayroong shelter para sa mga lalaki, ang nangyari doon sa shelter para sa mga lalaki ay naging sugalan. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng mga kababaihang distressed OFW sa Riyadh. Kahit na mayroon silang shelter, hindi pa rin sila ligtas sa problema. Ito ang sumalubong sa amin sa Bahay Kalinga, ang shelter ng mga kababaihang OFW sa Riyadh. Nung una, pinili ng POLO mga kababaihang maaaring humarap sa amin. Naging dahilan kung bakit nagdesisyon ang ilan sa mga nasa shelter na isulat ang isang hinaing sa isang kumot. Naririto ngayon ang mga 138 Pilipinang binugbog, ginutom at hindi pinasahod ng kanilang mga employer. 7 sa kanila, biktima ng rape. Isa sa mga nagahasa si Nika. Pinaglaruan at ginahasa ng 12 beses si Nika. Second floor. Ikunulong pa ako doon sa office ng 1 day, hindi rin pinakain. Tapos nirape ako nung pinaka-secretary ng babasaling namin. Bali 12 times yun. Halos hindi makatulog, hindi makakain. Halos maluka na nga. Walang nangyari sa kanyang kaso. At ngayon, 2 buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nasa Bahay Kalinga din si Sally. Nito lamang Hulyo siya ginahasa. Pagkatapos siyang abusuhin ng 6 na kalalakihan, iniwan na lamang siya sa disyerto. Nakaligtas lamang si Sally nang may magmagandang loob na sagipin siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi kung hindi ko susundin, feeling ko baka papatayin ako. Yun ang takot ko. Tapos pinaso ako dito ng sagarilyo, tapos may pinainom sa akin na gamot. Doon na parang nawalan ako ng malay, walang lakas. Hindi ko na alam kung nangyari sa akin. Hanggang ngayon, walang kasong isinampa laban sa umabuso kay Sally.
karamihan sa mga kaso ng biktima ng rape sa Saudi ay masasabing nauwi sa wala. Kadalasan nahihirapan ng mga kinaukulan na habulin ng mga may sala at ng abuso. Ang konsulada, pati yung labor office, may mga hotline na 24-hour, 7 days a week na pwedeng tawagan para dalhin namin sa police para masampa yung kaso nila at saka yung mga reklamo nila. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na makita mga anak ko.